PL. Puli na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa, ang buhay ko sa bayan at kasigala. Okay, When I'm without you, I'm something weak. You got me, babe. Ngayon po ay araw ng Martes, ikawalo sa buwan ng Pebrero. Happy birthday sa lahat ng mga nagdiriwang ng birthday. Mamaya po, no? Napakapalad natin. Kasama natin na ating mga panauhin. Merong nagmi-mix sa aking earphone, please. Tangalan pa rin po ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan in partnership with Marikina City Police Station sa pamumuno po ng magiting na Chief of Police, Police Colonel Benliner Capili, at sa bumubuo po ng kaagapay Media Action Team. Sa ngayong araw na ito, no, ay medyo nasa seminar yung aking partner. Pero mula po sa araw na ito, kasama ang aking partner, si Lieutenant Criste, makakasama nyo na rin palagi ang Assistant Chief of Police for Admin, si Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang. Lieutenant Colonel Gantang, kaagapay magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali, partner, Tita Flory. Isang mainit at masiglang tanghali po sa lahat ng mga sumusubaybay, nakikinig sa ating pong programa, Ang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Gusto ko rin pong batiin ng ama po ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas, si Police General Leonardo Carlos, ang ating pong RD na may tapang at malasakit, Police Major General Vicente Danao Jr., ang ating District Director na nag-aalaga sa Eastern Police District, si Police Brigadier General Orlando Obispo Yebra Jr., at sa ating pong napakasipag na Chief of Police, si Police Colonel Benliner El Capili, at sa lahat po ng bumubuo ng Marikina City Police Station, magandang tanghali po sa ating lahat. Maraming salamat sa aking co-anchor
Sa ngayon ay abala po ang ating isa pang co-anchor, si Police Lieutenant Criste. Maaari niyo po kaming panoorin sa FB DWBL live streaming. Nasa YouTube din po kami. At sa inyo pong talapitan, DWBL 1242 kHz AM band. Isang oras po tayo magkakasama-sama at napakapalad natin, ano? Sa ating mga panauhin. Mamaya po makakasama natin ang DENR Undersecretary at ang Assistant Chief for Operations ng Marikina City Police Station. Bago natin ihatid yung ating balita, nais po muna nating batiin ang Dental Oral Surgery Center, no? Sa aking pinsan, kay Police Major Dr. Richelo Galpo Futol, Police Colonel Helen Grace Cejas Pilon, Chief Dental Oral Surgery, Police Lieutenant Colonel Marie Tony P. Dixon, Assistant Chief DOSC, Police Lieutenant Colonel Eugerio N. Cabida Jr., Chief Admin Operation DOSC, and all DOSC personnel, Dental Oral Surgery Center. Magandang tanghali po, happy viewing and happy listening. So tulad po na ating nabanggit, tayo po'y magpapatuloy, atin mo po na pong ihahatid ang ating mga tigapagtaguyod. Unang Bayan, burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Kumpares Barbecue, home of original barbecues. Kumpares Barbecue is serving grilled liempo and chicken barbecue, pork barbecue, beef pares, and beef mami. Kumpares Barbecue is located at Sparrow Street, Barangay Santa Elena, Marikina City, with other branches at Eustaquio Street, Concepcion 1, Midtown Subdivision, Barangay San Roque, and Farmers 1, Barangay Tumana. They also accept delivery from 7 a.m. to 8 p.m. daily. Just contact them at cell phone number 0917-566-3484. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offer customized service solutions. They designed to recommend the most efficient approaches possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. AlphaTech, experience quality services, connect everything, secure everyone. They provide medium and large size companies with enterprise-wide security solutions, consulting services, AlphaTech products, CCTV camera setups, two-way radio supply, structural cabling, wireless network, security alarm and sensor system, and is located at room 205 Yusinkay Building, 59 Bayan-Bayanan Avenue, Marikina Heights, Marikina City. AlphaTech is owned and operated by Mr. Albert Galan. Maraming salamat po sa ating technical side, kay Jigger, dayon din kay Arnold. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Angel's Burger, Kumpares Barbecue, PharmaServe at AlphaTech. Maraming salamat po sa ating tigapagtaguyod. Atin naman pong ihahatid ang maiinit na balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Marikina City Police Station. Number 11 sa top 20 most wanted person ng Eastern Police District, arestado sa kamay ng Marikina PNP. Ang detalye ihatid mo kaagapay Barameda. Sa pinagsanib na operasyon ng Substation 5 Marikina CPS at Warrant and Subpoena Section sa pangunguna ni Police Lieutenant Darwin Boyser, matagumpay na naaresto ang isa sa top 20 most wanted person ng Eastern Police District sa kasong rape.
Isinagawa ang naturang operasyon bit-bit ang warrant of arrest na inisyu ng Marikina RTC Branch 192 sa kahabaan ng MLQ Street, Barangay Parang, Marikina City, pasado alas 6 ng hapon noong ika-2 ng Pebrero taong kasalukuyan, na nagresulta naman sa matagumpay na pagkakaaresto sa suspect na kinilalang si John Raymond Enciso alias Emon, 30 taong gulang at residente ng Balubad Settlement, Barangay Nangka sa parehong lungsod. Kasong rape naman ang kinakaharap ng naturang suspect na kasalukuyan namang nakapiit sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay Robin Barameda. Lalaki arestado sa paglabag sa Republic Act 8353 o kasong rape. Ang detalye ihatid mo kaagapay Pati. Arestado ng mga tauhan ng Substation 8 ng Marikina City Police Station ang lalaking suspect na kinilalang si Kevin Clark Brigel, 28 taong gulang, walang asawa, walang trabaho at kasalukuyang nakatira sa Barangay Concepcion 2, lungsod ng Marikina. Ito ay matapos siyang ireklamo ng menor de edad na biktimang itatago sa pangalang R.O., 14 na taong gulang at isang estudyante ng paglabag sa Republic Act 8353 o kasong rape. Ayon sa biktima, bandang 2:45 ng hapon noong ika-2 ng Pebrero taong kasalukuyan, nakaidlip siya sa kanilang kwarto nang bigla na lang pumasok ang suspect na pinsan din niya at doon na siya ginawan ng kahalayan. Matapos gawin ang kahalayan, agad umalis ang suspect at agad namang nagsumbong ang biktima sa kanyang kapatid na siyang nagsabi sa kanilang tiyahin tungkol sa pangyayari. Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 8353 o kasong rape ang suspect at kasalukuyang nakapiit sa Marikina City Police Station Custodial Facility. Yan ang ulat, ito si kaagapay Christy Jean Pati. Sampung arestado sa pinaigting na campaign ng Marikina PNP. Ang detalye, ihatid mo kaagapay Barameda. Sa pinaigting na anti-drug operation ng Marikina PNP, nagtapos ang illegal na gawain ng 10 suspect matapos ang isinagawang bypass operation ng Station Drug Enforcement Unit sa pangunguna ni Police Lieutenant Antonio Balois Jr. sa kahabaan ng Mabini Street, Barangay San Roque, Marikina City. Pasado alas 3 ng hapon noong ika-2 ng Pebrero taong kasalukuyan. Ayon sa report, nagpanggap umano ang pulis na parokyano ng illegal na droga at ng positibo na pagbilyan nito ang mga suspect na kinilalang sina Jovito Bernardo alias Jojo, Joel Santos alias Laban, Brian Niel alias Eugelio alias Bunso at Raul Lahelia alias Raul, habang sina Don Evangelista alias Dondon at Roderick Panuelos alias Derek naman ay nahulihan ng illegal na droga sa kanilang pangangalaga. Samantalang iba pang suspect na kinilala namang sina Arnold Rojas alias Barosang, Bernardo de Guzman alias Nard, Mark Lester Peña alias Snap at Luis Surwes alias Luis naman ay naaktuang nagpapatsesyon sa naturang lugar. Agad namang naaresto ang 10 suspect at na-recover sa kanila ang higit sa 47,000 pisong halaga ng ipinagbabawal na droga o shabu. Kasalukuyan namang nakapiit ang mga suspect sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay Robin Barameda. Ang detalye, ihatid mo kaagapay Robin. Walang kawala sa kamay ng batas ang isang kawatan matapos itong mangbiktima sa kahabaan ng Lilac Street, Barangay Concepcion 2, Marikina City, pasado alas 9 ng gabi noong ika-6 ng Pebrero taong kasalukuyan. Ayon sa report, nagtungo ang biktima sa impilang ng Substation 8 upang ipaalam ang nangyaring pagnanakaw sa kanyang mountain bike na nagkakahalaga ng 25,000 piso. Agad naman nagsagawa ng follow-up operation ng otoridad sa pangunguna nila Police Corporal Simeon at Patrolman Abdul Hamid na nagresulta naman sa agarang pagkakadakip sa suspect at pagkakarecover sa gamit ng biktima. Kinilala naman ng suspect na si Joseph Amador alias Tin, 35 taong gulang at residente ng number 120 Park 23 General Ordonez Street, Barangay Marikina Heights sa parehong lungsod. Kasong theft naman ang kinakaharap ng naturang suspect na kasalukuyan nakapiit sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay Robin Barameda.
Isang paalala po para sa kaligtasan ng lahat, para maiwasan ang anumang uri ng krimen at karahasan na maaaring mangyari sa loob at labas ng ating mga tahanan. Maging alerto, mapagmatsyag, mapanuri sa ating kapaligiran upang maiwasan na maging biktima gaya ng mga sumusunod. Akyat bahay, snatching, budol-budol, salisi, karnaping, basag kotse at anumang modus ng mga taong nagbabalak ng masama. Narito po ang mga pamamaraan kung paano makipag-ugnayan sa ating kapulisan dito sa siyudad ng Marikina. Maaari pong tumawag sa mga sumusunod na numero. Para sa ating Tactical Operation Center, maaari pong tumawag sa teleponong 646-1631 o di kaya sa numerong 0927-968-4311 para sa Globe, 0921-301-6965 para naman sa Smart. I-dial naman po ang 161 para sa mga emergency medical services at 646-0427 para sa ating Bureau of Fire. Ito ang inyong kaagapay, Christy Jean Pati. Sorry, I can't tell you all. Sa buong linggo ang kaya sa atin ni kaagapay music ako. Ayan na. Okay, atid mo kaagapay Ines ang mga accomplishments ng Marikina City Police Station. Narito naman po ang accomplishments, plans, and programs nung nagdaang linggo. Unahin na po natin ang katatapos lamang na seminar workshop on harmonization on the data of persons who use drugs, na kung saan i-reorient po natin ang mga focal persons ng ating Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC, kaya hindi ng mga focal persons ng Marikina PNP tungkol sa barangay drug clearing operations na ating ginagawa. Ito po ay pinangunahan ng walang iba kundi ang ating makisig na anchor ngayong araw, na si Police Lieutenant Colonel Anthony C. Gantang ang ating AHOPA. Naging matagumpay naman ang pagsasagawa ng firearms proficiency test ng Marikina PNP ito lamang nakaraang Biyernes upang lalong hasahin ang ating kapulisan sa paghawak at paggamit ng kanilang office sa mga sundalong nakatalaga dito sa Marikina. Tungkol naman ito sa mga batas at patakaran sa tamang pag-turnover ng mga naarestong suspect. Ngayong araw ay sinimulan na ng Marikina PNP ang pagtatanggal sa mga campaign posters na nakakabit sa hindi nakatalagang lugar. Ang aktibidad na ito ay pinangunahan naman ng ating Local Commission on Election Officers, kasama na rito ang ating MMDA. Isang netizen naman ang nag-post sa kanyang social media account na kinilalang si Ella de la Paz Lazaro. Ayon sa kanyang post, binigyan niya ng papuri ang mga pulis Marikina, partikular sa mga pulis na nakatalaga sa Substation 8, dahil sa mabilis nilang tugon sa sumbong ng biktima na kung saan humantong sa pagkakahuli ng suspect. Maraming salamat po, Ma'am Ella, dahil sa mga kagaya niyo po ay nagbibigay ng inspirasyon sa amin upang lalo pa po namin pagbutihin ang aming sinumpaang tungkulin. Samantala, para sa plans and programs naman ng ating stasyon, inaasahan ang pagkakaroon ng physical fitness test sa ating kapulisan dito sa Marikina na nakatakdang ganapin sa darating na Martes na taong kasalukuyan. Gayun din ang pagre-reorganisa ng Marikina CPS Council of Educators at ang nakadaktang mga aktibidades ng Marikina City Police Station Ladies Club para naman sa nalalapit na araw ng mga puso. At yan po ang ating accomplishments, plans and programs. Ito po ang inyong kaagapay, Nestle Ceres. Maraming salamat sa ating mga reporters, police reporters ng Marikina City Police Station. Tayo po'y magpapatuloy. Ang mga balitang yan ay handog sa inyo ng Angel's Burger, ng Compares Barbecue, the original barbecue, Alphatech at ng Pharmaserve. Meron tayong ipa-plug mamaya. Ang kaugnay po ito sa mga senior citizen, ano? So this time, atin pong we are very proud to tell you
that ngayong araw po nga to, we have with us, no? Ang congratulations sa PNPA Kaagapay Class 1996. We have with us previously the first female PNPA General, no? Si Police Chief Superintendent Belinda Chabe. And this time, another PNPA Class 96 ang atin pong makakadaupang palad. Siya po ang ating guest of honor, no? He was the chief of the PNP Criminal Investigation and Detection Group, Regional Field Unit 11, based in Davao. Upon assumption to his present position, he launched an intensified campaign to protect our environment by conducting inspection, guard mounting of troops, and investigation of alleged illegal activities in various protected areas such as in Mount Apo, Mount Hamigitan, Mount Pulag, and Mount Dulang-Dulang. Together with our partners from the PNP, AFP, Bucor, BFP, BJMP, PCG, LGUs, and NGOs, our guest of honor and speaker initiated proactive measures to heal Mother Nature through numerous tree and mangrove planting and coastal cleanup activities, living up to his advocacy, rewild the nature to ultimately save our lives. Ladies and gentlemen, with further ado, our guest of honor and speaker, the very energetic Undersecretary for Protected Areas and Special Concerns and Executive Director, Anti-Illegal Logging Task Force of the DENR, Kaagapay Class 1996, Yusek Edilberto D.C. Leonardo. Good afternoon, sir. Magandang tanghali po. Isang maganda at makakalikasang araw sa inyong lahat, sa ating lahat. No? This is a great honor for me, speaking before you. No? Before anything else, allow me to congratulate muna yung mga law enforcers. No? Of course, the media people also, and other distinguished guests dito sa inyong programa, sa mga pulis, no, na alam natin, lalo na sa PNP, dahil sa inyo, naging payapa ang ating bayan against drugs and criminalities. Thank you sa lahat ng tumulong at patuloy na tumutulong sa pagsugpo ng krimen at lalo na yung war on drugs, no? Dahil sa ginawa nyo ay guminhawa at tumahimik kahit paano ang ating bayan, ano? Subalit para sa amin, sa DNR, meron pa pong mas malaking palang problema, no? Na kinakaharap tayo. Ito yung topic nga natin ngayon na i-discuss ko sa inyo, i-share ko lang sa inyo. Ito yung climate crisis, no? Na Yusek, siguro, malaki nating problema. Siguro, Yusek, yung ano, no? Curious lang sa aking ko-anchor, rewild the nature to ultimately save our lives. Yeah, rewild the nature kasi yung wala na tayong pinaglalaban ko kasi yung wilderness, no? Dito sa ating bansa dahil kamakailan lang merong report na there are only remaining intact 6% na lang ng ating wilderness. So yung pinapaliwanag ko kanina na yun nga yung malaking problema gawa ng naubos na natin yung ating wilderness na encroach na ng tao. So nakalikha tayo ng napakalaking problema para sa future natin, para sa ating mga next generation. Wala na po yes, tama po yan, no? Dahil ang Pilipinas po basically is a tropical country. Supposed to be a bigger part of our country. Dapat nandoon pa po yung mga halaman, mga puno, no? Yung mga kalikasan po natin, dapat po natin pinoprotektahan. Opo, tama po yun. Ang ating number one
natural barrier against extensive weather condition ay ito pong ating mga natural resources. Unang-una, kagaya po ng ocean. No? The ocean is our first line of defense against yung typhoon, mga daluyong, mga ibang malalakas na hagupit ng mga bagyo, lakas ng hangin. Ito ay number one coolant din. No? So I'm referring to the ocean, coolant na sumisequester ng mga carbon dioxide na ini-emit natin para muli ay luminis, no? Para makabawas dun sa pag-init ng ating planeta. Next line of defense natin ay yung mga corals, no? Sea corals, yung mga sea plants, sea grass na naubos na rin dahil sa karamihan dito sa ating coastal areas ay na-degraded na palitan na alter na, hindi na siya yung dating natural barrier natin. Hanggang dun sa mga terrestrial areas natin, no, yung mga puno natin sa mga terrestrial areas ay ubos na rin. Actually, wala nang left untouched, no? Gaya ng sinasabi ko kanina, 6% na lang. Sa buong Pilipinas yun, na yung wilderness natin. Yun yung still intact na lang. So, kailangan nating mag-rewild ng ating nature. Ang purpose po niya, no, dinidepensa natin yung mga natural barriers natin na tinatawag na yan. Pagka, dahil tayo tama po ang sinasabi ng ating kasama, no, si Lieutenant Colonel Anthony, na ang Pilipinas ay nasa tropic. We are in the Pacific, West Pacific, no? So, in a year, we experience more or less 20 typhoons, no? Malakas at mahina, more or less 20 or yun ang aming tansya, no, sa loob ng isang taon. So, ang problema natin ngayon na yan ay hindi natin inalintana, no? Hindi natin inalintana itong ating generation. Masyado nating in-encroach yung ating, pati na yung ating mga natural barrier na yan. Ang trabaho po niyan, mula po dun sa dagat, unti-unti na po niyang pipigilan yung paglakas ng hangin. Pagdating po dun sa second line of defense natin, dun sa ating mga coastal plants, seagrass, corals, no? Lalo po siyang ihina. So that when it reaches ito pong mangroves areas naman, ay lalo pong magpapahina dun sa lakas ng hugupit ng hangin para ma-save po yung nasa inland. Tapos yung pong next is the terrestrial trees, no? Yung malalaki po nating mga puno. Yun po ang talagang tanging magpapahina doon sa malakas na hagupit ng mga bagyo. Para po so that when it reaches the inland, yung pong signal number 3 ay maaaring signal number 1 na lang po ang impact niyan sa atin. Yun po ang problema natin na kinakaharap ngayon na na-alter po natin. Hindi na po natin mabe-benefit yung mga natural barriers na yan dahil pinalitan po natin ang mga structures and other mga coastal developments, yung illegal logging and mga anthropogenic activities ng tao, di ba? Yung mga overfishing, conversion of our wilderness into farming, no? Ginawa nating puro farming, puro livelihood. Hindi natin alam, akala natin ay tama yung ginagawa natin, pero naubos na pala. So ngayon, nananawagan kami, lalo na sa mga ganitong programa, sa PNP na isang makakalikasan, na kagaya ng nakasaad sa core values nila, nananawagan kami na tumulong na i-rewild natin to. The only way is to safeguard the still intact, no? And then rewild yung mga na-degraded na taniman po natin. Kasi ang talagang problema ng kalikasan na walang nagtatanggol sa kanya ay ang kalaban niyang numero 1 ay ang human. So, ang gagawin po natin, papatulong kami sa inyo. Sige. Tanong ko lang po, sir, with the degree of destruction, devastation po sa mga forest natin, pati po sa ocean, is there any possibility pa na ma-recover natin o makabawi po tayo dun sa mga nasira po mga natural resources natin? Well, gaya na sinasabi ko, human ang number 1 na kalaban ng kalikasan. The only way is to limit ourselves, no? Tayong mga human, lalo na yung generation natin. Sipin natin na meron pang next generation.
wag naman nating ubusin. Magbigay tayo para sa wildlife, para doon sa mga, kasi nauubos din yung mga wildlife natin yung mga animals na meron tayo. Dahil nga, inagaw natin yung kanilang habitat. Nawala sila dahil dun sa encroachment na walang tigil. Dahil gusto natin, itong bundok na ito, tatagpasin ko lahat ng puno nito. Gagawin kong magtatanim ako ng mais para kumita ako. Pero Ginagawa na pong commercial and residential area, sir. Yeah. Ginawang mga, okay, sabi mo, alam naman natin lahat yan Yes, Kaya sir. lang, hindi nga natin mapigil yung sarili natin. Ang ginawa natin ay parang if you cannot beat them, join them. So nag-join na ang lahat, no? Lahat nag-agawa na. Sige, ubusin na natin ito. Hindi na natin inalintana yung mangyayari sa atin. Kagaya ngayon, na yung 190 kilometers per hour na bagyo, ay kung yung devastation ay grabe na. Bumabagyo na dun sa mga dating lugar na walang bagyo. Because of the global warming yan climate change. Na may kinalalaman din yung walang tigil natin na mga activities at hindi sustainable sa environment and natural resources ang ating mga ginagawa. Marami tayo. Hindi lang, actually, illegal logging is very minor lang ang epekto niyan, pero masama rin. Ang pinakamatindi talaga na nakaka-degrade ng ating mga kalikasan ay itong conversion sa farming. Lahat talaga ng human activities. Pati po mining, of course, lalo na yung irresponsible mining. Kasi na-compromise po talaga yung ating mga kalikasan. Lalo pati yung mga coastal areas natin, mga fish cages, di ba, ni-introduce dyan sa mga dagat natin. So, naiiba po, nag-introduce tayo ng mga bagay na hindi nararapat na nandoon. No? If it doesn't belong there, don't put it there, sabi ng nature. At ang hinihingi ng nature sa atin, bigyan lang sir, ano po po natin silang space. Excuse me, sir. Ano po ang primary function, sir, ng Office of the Undersecretary for Protected Areas and Special Concern, sir? Well, we're the one in charge of ensuring protection and conservation ng ating mga protected areas. No? Kasi we have 107 legislated protected areas. Meron din tayong component protected areas, no, na more or less ay 20 plus, no. At of course, yung ating mga timberlands, pinoprotektahan po natin yan against dun sa mga violators. Kaya po nagsagawa kami nung pagka-appoint sa akin bilang undersecretary, ay nagsagawa agad ako ng mga site inspection dahil ako yung investigator. And I know how to do it when it comes to investigation so that it can be a basis of our decision making and planning on how to carry out yung task natin to really protect and conserve our environment. Sir, kasama po ba dyan yung mga water reservoir natin o yung mga dams po natin? Yeah, they are under protected areas, yung ating mga watershed areas, lahat ng body of water should be protected. How about yung mga forest rangers, sir? Under niyo po yan, sir, yung mga forest rangers po natin. Yeah, forest rangers, yeah. We have forest rangers sa DNR, but they are only out to monitor lang. They cannot do arrest or walang armaments, and salary grade is only salary grade 4. So parang parang lang, kulang nga parang po pala, sir, worker lang. Yeah, sir, pwede niyo po may share sa amin namin yung mga programs and accomplishment po ng inyong opisina para po malaman ng ating mga kababayan mga programa po natin at mga other activities. Yeah, nationwide. Pero nagsagawa na po. Bago ihatid ni Undersecretary ng DENR, no? Yung kanya mga programs and projects. Actually, kaagapay Anthony, meron akong nais na tanungin kay Yusek, no? Kaugnay dito sa, sabi nga, yung kanyang departamento wherein yun yung nagmamahal sa kalikasan, ano?
hindi po lingid sa ating kaalaman na napakalaking problema natin. Ito po mga illegal loggers na kung saan po bahagi ng inyong programa ay i-replace, no? Itong kanilang mga kinakalbong mga bundok. Maaari po ba through this program and through you, USEC, ipaabot sa ating mga kababayan, gaano po ba kabigat ang karampatang parusa kung sakasakali may mga kababayan pa tayo na patuloy pa na nagva-violate na lapastanganin ang ating kalikasan? Yes, opo. Meron po akong nilista na po pwede natin gawin. Kagaya po ng nabanggit ni Colonel Anthony kanina, ito pong ating bansa ay hinubog po ng panahon, nasa tropical countries siya. Yung landscape and seascape niya ay resilient siya. Ibig sabihin, kaya niyang banggain kahit anong lakas po ng bagyo. Kaya lang ay gawa ng alteration na ginawa ng mga tao dahil sa human intrusion, ay nagkaroon po ng paghina, no? Hindi na siya resilient ngayon. Ngayon, ano po ang pwede pa natin gawin? You know, once you alter, no, yung ating kalikasan, we can never restore it back, no? Hindi na natin may babalik. Irreversible po ang effect niya. That is why we have to preserve, we have to conserve talaga. Meron po tayong hindi dapat galawin. Ito po 'yun. Yung ating mga wilderness, no? Yung tirahan ng ating haring agila, haring ibon, kung tawagin natin, itong mga kinakain niya, yung flora and fauna dyan sa ating karagatan at sa terrestrial areas, yan po ay, ang pwede lang po natin gawin dyan ay wag na nating puntahan. Kailangan po yan ay ipaubaya na natin sa nature. Ang hinihingi po ng nature, kung siya ay tatanungin natin, ay sasabihin po sa atin ng nature ay sana wala ng tao dito sa aking area para ako ay mag-regenerate at lumaki. We let the nature take care of itself. Ang sa atin, pigilan lang po natin ang ating sarili. Enough na po yun. Ang gusto po ni nature ay space, no, and time. Space para sa kanyang wildlife, para siya mabuhay. Huwag na nating agawin. Pigilan natin ang ating sarili. At saka yung time to heal, no? Bigyan natin ng siyang time na mag-regenerate. Yan po, hindi nga natin kailangan magtanim sa totoo lang. Itong bansa natin, kusa po siyang tutubo. Ang kailangan lang, huwag galawin. Yung pagtatanim is another human activity po yun eh. We can plant a trees. And by the way, sa urban na lang. Yung ating urban, kasi kailangan din po natin ng green dyan. Kasi we need anti-pollution na mga mechanisms dyan and systems, no? Ito po yun. Mga walang bayad, kundi magtanim lang tayo ng mga puno. Yung mga puno naman natin, dahil sa minsan nako-compromise dahil sa konting pagpapaganda natin, putulin natin to kasi nakakaharang sa view or dadaanan ng daan, ganito. Sometimes yung mga development natin na yan, yung highways, roads, and other mga developments, hindi natin namamalayan, nakaka-distract, nakaka-disturb doon sa ating nature. Ang panawagan po namin ay maging kasapi lang kayo bilang kakampi ng kalikasan. Wala po kayong gagawin. Huwag na lang po kayong maging kalaban ng kalikasan. Maging kakampi po tayong lahat. Kaya po may programa ang PNP, by the way, hindi naman po masama siguro banggitin dito yung Kaligtasan Warriors. Hindi ko alam kung meron kasali po kayo doon. Kasali po ba kayo doon sa Kaligtasan Warriors? Come again, Yusek? Kasama po kami dyan, Kaligtasan sir. Warrior? O, Kaligtasan Warriors. Ibig sabihin, iligtas ang Kaligtasan. kaligtasan. Once na member na Kaligtasan. Kaligtasan. Iligtas yung kalikasan. Kaligtasan ng kalikasan. That's why pinag-isa po yun. Kaligtasan, no? Ayun. Kaligtasan is an organization actually created by the PNP po ito. Itinuloy-tuloy lang namin noong 2017 pa po ito. Nasa isang mga memorandum circular ng PNP ito. But anyway, it doesn't matter, really matter kung ano po ang pinanggalingan nito. Ang importante,
ang binabanggit po namin, yung Kaligtasan Warriors, once na member ka po nito, hindi ka nakalaban ng kalikasan. Kakampi ka na ng kalikasan. Yun ang pong hinihingi namin. Maging kakampi tayo Parang ng kalikasan. Parang Yung Yusek, once na naging member ka, or kahit hindi siguro, kailangan magkaroon tayo ng malasakit sa ating kalikasan. Meron po tayo niyan sa PNP, yung LOI Kalikasan, sir. Yan po. Meron PNP pa yatang kasi, dahil nais sila idagdag si ay Colonel Gantang, Lieutenant Colonel Gantang, parang may nais ka pang itanong kay Yun ang po, Yusek. partner. Tinanong ko kanina si Go ahead. Sir Yusek, yung po mga programa nila doon sa opisina, yung mga accomplishment nila doon sa opisina na ginagawa po nila. So well, anyway, go ahead, sir. Go ahead. Go sa ahead, mga Yusek. accomplishments po namin, napakarami na po naming accomplishment. Pero nagawa po namin ito, katulong ang mga PNP. Lalo na po dun sa mga mountainous areas po natin at saka yung Wildlife Rescue Center po natin. Sa tulong po ng PNP sa pag-aresto ng mga violators at yung mga illegal loggers, illegal mining and other environmental law offenders, violators, no? Kaya nga po ito, I'd like to take this opportunity to express my gratitude, and I'm very thankful na ako ay naging kasapi ng PNP at naging mas madali para sa akin na mahikayat ko ang PNP na tumulong kasi wala naman po talagang aasahan ng DNR. Kung pababayaan po natin yung DNR na sila lang, ayan, patuloy po nating darami po lalo ang coastal areas ng mga intrusion, yung mga squatting, mga illegal fishing dyan, mga kung ano-ano pong mga violation yung magagawa. Kasi walang nagre-reklamo dahil takot po ang DNR eh. Dahil wala po silang police, no? So that is why police pa rin, no? At the end of the day, ang makakasolve, no? Makakatulong sa pag-solve dito sa problema ng DNR. Ang alam namin ay sisisiin po ang DNR, pero wag na natin wala na tayong magagawa ron kung magsisiyan pa tayo, dapat ay magkaroon po tayo ng mga solusyon na lang sa problema. Ito nga po yung nakikita naming solusyon, magsama-sama tayong lahat dito, regardless of yung political inclination natin. It doesn't matter kung sinong manalong presidente, sinong senador natin. Ang importante, lahat po sila ay tumulong, matalo o manalo sila dito sa ating kaligtasan ng kalikasan. Iligtas po natin ang kalikasan dahil in the near future, kailangan po natin siya as barrier. Ibalik po natin, i-rewild po natin yung ating nature. Hindi lang tayo ang tutulungan niya, kundi yung ating mga anak, yung ating mga apo, yung ating next generation, yung ating buong bansang Pilipinas na pinakamamahal natin. Okay. Anyway, Yusek, no? Talagang kasi kaagapay Anthony, yung sinasabi ni Yusek na iligtas, talagang regardless of whatever color ang yung politika, whoever you are, yung urgency to save is nandoon. Exactly. Because of the fact na yung weather, pag may bagyo, marami na peperwisyo dahil kinakalbo ang ating mga kabundukan. And we are very thankful na meron tayong Yusek, meron tayong mga opisyal na buong buo ang malasakit sa ating kalikasan. Dahil ang malasakit sa kalikasan, kaligtasan din ng buhay ng bawat tao. Diba, Yusek? Tama, partner. Tama po yun, tama po yun. Yun po ang kaligtasan talaga. Yung ating, sa part naman po, sir, ng PNP, kasama niyo po kami, sir, sa pagligtas at sa pagprotekta ng ating kalikasan. Hindi lang po para sa atin, para po sa ating mga anak at para po sa mga darating pang henerasyon na kung ano yung nakita natin, nakita ng ating mga ninuno ay nakikita pa rin nila at mararamdaman nila ang pagmamahal po ng Diyos sa atin sa pamamagitan po ng kalikasan, sir. Oo, Anyway, tama yun, Anthony, no? Talagang
Anyway, with that, no, tuwan-tuwa tayo, talaga naman na kinakailangan. Kasi today is the first day ng campaign period na kung saan ay abala ang bawat isa. And we are very thankful that with us is si Yusek na kung saan ay binubuksan na naman ang ating kaisipan tungkol sa ating kalikasan. Kasi nag-i-enjoy ang mga tao, paminsan-minsan nakakalimutan nila, no, na ang kalikasan ay kasama ng ating buhay. So with that, Yusek, this time we will be asking for your parting message, a very inspirational message. Please go ahead. Okay, bago ko tapusin yung aking for the parting message, I'd like to congratulate yung Marikina Police, no, for having such a wonderful program na pinangunahan ng aking classmate si Colonel Ben Liner Kapili, no? So itong inyong medium na ito ay malaki ang may tutulong sa ating mamamayan para matulungan nyo rin yung kagaya namin ng mga agency para maging to bridge the gap, no, between the agencies and to the people, the community that we are serving, no. Napakalaking tulong sa amin, kaya nagpapasalamat kami. As a parting words, no, gawin nating seryoso itong sinasabi ko. Sa atin lang ito magmumula, hindi ito magmumula doon sa agency namin na DNR lamang. Dapat ito ay maging everybody's concern, no? Kasi para rin itong drugs, na ang drugs, di ba, nakakasira sa ating bansa. Ito rin, hindi lang bansa sisirain ito, pati future ng bansa, no? Pati lahat ng lahat sa atin. Dahil mas malaki ang ginagastos ng Pilipinas, no, ng ating gobyerno sa pag-save, no, pag relief operations, sa pag-rehabilitate, no, dahil sa mga tinamaan ng ating mga bagyo. Ito ay may iwasan, no? Gaya ng sinabi ko kanina, maging kakampi lang kayo ng kalikasan, hindi kayo maging kalaban, at lalo pang mas maganda kung magre-report pa kayo sa mga pulis at DNR kung merong mga violators. Huwag po nating payagan, huwag na nating isugal dahil lang sa konting kayamanan na pinapangako nila na ilan lang naman ang makikinabang, ay mako-compromise naman yung future ng ating kalikasan, no? Ilan lang po ang nakikinabang diyan, maniwala kayo. Tapos simpleng pagkakalat po sa ating community dahil tayo sa Marikina ay almost majority ay urban na, no? Ay sa pagkakalat lamang makikita nyo yung way of life natin. Sabi ko nga, it should be sustainable. Pag nagkalat ka at kahit na anong plastic man lang yan o anong klaseng dumi yan, napunta yan dun sa nature, ay malaki ang epekto, no? Halimbawa sa dagat, mapunta yan sa dagat, sabi nga makain ng isda yan or it has negative effect, no? Once you introduce something doon sa ating nature, negative talaga ang effect niyan. Basta merong human touch, no? So dapat ilimit lang natin ang ating sarili hangga't maaari maiparating, maipaabot natin, madala natin itong ating natitirang kalikasan, mapalawak pa natin hanggang sa future. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much po, sir. Okay, thank you very much. Keep up the good work, Yusek Ed Leonardo, coming from COP, Police Colonel Ben Liner Kapili. And congratulations for being PNPA Kaagapay Class 96. So once again, thank you very much, Yusek Ed Leonardo, Department of Energy. Department of Environmental and Natural Resources. Thank you very much, Yusek. God bless you. Thank you po. Tayo po'y magbabalik pagkaraan po ng ating station ID.
Okay, this time, atin naman pong, pero batiin muna natin to, no? From Ma'am Kat Kapili, more power, lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. From Joseph Ambrosio, Godspeed Team Marikina CPS. Sa aking pilot, Sergeant Clado, no? Gayon din kay sa Staff Sergeant Policarpio, driver daw ni Akopo. And this time, ipinagmamalaki po natin, kahit saglit lang, no? Ating mapakinggan ang Chief Operations, Assistant Chief of Police for Operations ng Marikina City Police Station. Ang birthplace niya ay sa San Luis, Batangas. He is married to Telma de Castro with 4 children. Chief of Operations from 2016-2018 of Marikina. Belong in PNP lateral entry, line officer class 2006. And recipient siya ng Distinguished Award in his 27 years of service in the PNP. With us is none other than Police Lieutenant Colonel Victoriano H. De Castro, Akopo, Assistant Chief of Police for Operations. Sir, magandang tanghali sa inyo. Sa nagmamadali nating pag-uusap, siguro nais ko munang kumustahin na lang yung yung pinagkakaabalahan ng Marikina City Police Station, lalo higit po na tayo ay nasa alert level 2, and at the same time, dire-diretsuhin ko na yung ating pong preparasyon at monitoring. Ngayon po ang kauna-unahang araw ng paglulunsad ng kampanya ng mga national candidates. And diretso na rin pati po yung vaccine. Magandang tanghali. Magandang tanghali po, ma'am. Tita Flory po. Sa ating pong radio anchor, Tita Flory Gabitan. Sa ating radio co-anchor na pinalitan si Police Lieutenant Criste, ni Assistant Chief of Police for Administration, Police Lieutenant Colonel Anthony Cantang, sir. At siyempre, sa pinuno po ng ating Marikina City Police Station, sa ating pong hepe, Police Colonel Benliner Ligaspi Capili, sir. Magandang tanghali po sa ating lahat. So, katulad niya po ng natanong ng ating anchor, si Tita Flory, so patuloy pa rin po yung pagpapatupad ng minimum public health standard ng ating kapulisan dito sa Marikina. Katulad nga po ng mahigpit na pagpapatupad sa 50% capacity sa mga indoor establishments, katulad po ng mga restaurants, malls, and eateries, and saka po sa mga simbahan. So mahigpit pong pinatutupad dyan, and 70% naman po sa outdoor. So kung mapapansin po ninyo, ang ating pong kapulisan ay patuloy at palagi nagpapatrolya sa mga establishmento para po masiguro natin na yung pong minimum public health standard ay nasusunod. At kung meron po naman po mga paglabag dito, ay ino-observe po natin yung non-contact apprehensions. At ito po ay sa pamamagitan ng pag-report ng ating kapulisan dito po sa station headquarters para po may paabot natin sa kaalaman po ng BPLO para po sila po ang magbigay ng paalala sa mga establishments na nakakalabag po or nagkaroon po ng paglabag sa minimum public health standard. So katulad niya po kanina, tuloy-tuloy ko na lang po, Tita Flory, kasi clean na lang po yung oras natin. Ano po? Katulad niya po kanina, nagkaroon po tayo ng Oplan Backlash, kung saan po kasama po ng ating kapulisan, ng ating from the COMELEC. So po si Attorney Dina Valencia and Mr. Bryant Bukaw ng District 2. Ano po? So, inikot po nila yung kahabaan ng JP Rizal at iba pang major thoroughfares para po magkaroon po ng pagbabaklas doon sa mga campaign posters. Kasi nga po, hindi po ligid sa ating kaalaman na nagsimula na po yung campaign period para po sa national elections. So, kanina nga po ay ipinatupad po ito at inikutan po nila yung mga nasabing lugar. At mahigpit po na ipinatutupad po natin dito na kailangan po yung mga campaign posters po natin ay nasa authorized poster campaign area ng COMELEC, authorizado po ito ng COMELEC. And then kung ito naman po ay pribadong lugar, dapat po ay sila po ay pinapayagan ng mga private owners. Ano po?
Okay, And, anyway, ilang segundo na lang yung nalalabi. Inoorasan na ako dito, no? Yung tinanong ko kanina, kaagapay Anthony, yung tinanong ko kanina, kung since the kick-off nung ating sa COMELEC gun ban, I was asking ako po kanina kung was there any violation na, no? Pero katulad ng ibinigay niya sa atin kanina, well monitored, ang peace and order situation ng Marikina City Police Station. Siyempre, to the effort ng ating strong leadership of the COP, Police Colonel Ben Liner Capili, ay nakikita naman natin with the accomplishment and monitoring ng lahat ng substations ng Marikina City Police Station. So sa ilang saglit po nating nalalabi, nais ko namang hingan ng kanyang pagpapaalam ang ating Assistant Chief for Operations, si Police Lieutenant Colonel Victoriano De Castro, sir. So ma'am, again po, maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng pagkakataon. Katulad niya po ng palagi ko pong binabanggit na nandito po ang kapulisan ng Marikina para mapanatili po ang kaayusan at katahimikan ng lungsod ng Marikina. Nandito po yung aming puso at pisikal na pangatawan upang maglingkod ng 24 oras po sa mamamayan ng Marikina at makakaasa po kayo sa pagpapanatili po ng kaayusan at katahimikan ng ating lungsod. Actually, Tita Flory, yung pong ating crime situation po rito sa Marikina is napakababa po. Yung crime volume po natin, napakababa po. Unlike po before, kasi sabi ko nga po sa inyo na matagal na po ako sa Marikina, talaga pong ako po ay saksi sa pagbaba ng ating krimen, bilang ng krimen dito sa ating nasasakupan. So again po, maraming salamat po. So once again, maraming salamat, Police Lieutenant Colonel Victoriano H. De Castro. Saglit na lamang from Anor Malake, salute po sa kaagapay Marikina CPS from June Mendoza III. Saglit na lang, aking kaagapay Anthony, would you mind to please bigay ka na rin ng iyong parting message? Mukhang may babatiin ka. Nasa harap ko na yung timer ni Chris, no? Go ahead. Patayin po natin na partner, yung mga kasama natin sa DNR, lalo na po sa opisina ni Yusek Leonardo, ang Office of the Undersecretary for Protected Areas and Special Concern, ang aking pong may bahay at aking mga anak at aking pong mga kaibigan. Magandang tanghali po sa atin lahat. Mag-ingat po tayo sa ating activities. So once again, maraming salamat sa aking partner, sa ating team kaagapay, sa ating COP Police Colonel Ben Liner Capili, kay Ma'am Kat Capili, at kay Attorney Andrew Ferrer, kay Attorney Eric Valero. Nandito pamangkin ko, siya ang Director ng LTFRB Region 2. So once again, maraming salamat po. Chris and Arnold Jigger, thank you very much dyan po sa ating technical side. May isa pang minuto, ha? Kala mo, ha? Binabati natin ang advance happy birthday si Ana, ang aking youngest. Nasa na ba yung listahan ko? Ang dami-daming binigay na. At yung aking pinsan, no, si Dr. Gaufo, diyan po sa health service, sa dental. From Ate Elsa, good afternoon daw, Flory. From Jonathan Alejandro, more power Marikina Police Station. And more power daw kay Yusek Leonardo, no? And everyone is thanking him for saving the Mother Nature from June Mendoza. Mabot na po tayo sa ating oras ng pagpapaalam. Again, ang programa ito ay handog sa inyo ng Angel's Burger, ng Alphatech, ng PharmaServe, at ng Kumpares Barbecue, the original barbecue. Sa ngalan po ng ating COP, Police Colonel Ben Liner Capili, partner, muli ito po ang inyong lingkod, Flory Gabitan. Magkarinigan po tayo muli sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan.